Alondra POV. Nagmamadali ako habang hawak ko ng mahigpit ang kamay ng anak ko sa paglalakad. Kinakabahan ako sa naging reaksyon kanina ni Tyson, nang makita si Atticus. Nahalata kaya niya ang pagkakahawig ng anak ko sa pinsan niyang si Anthony. Nakaramdam kaya siya ng luksong dugo sa bata? Mommy, ba't po tayo nagmamadali? Inosenteng antag ni Atticus bigla. May kailangan pa kasi akong tapusin sa opisina ngayong umaga, kaya kailangan na talaga nating magmadali anak. Pagdadahilan ko. Tumungo-tango naman siya, indikasyon na naiintindihan niya ako. Alam kong dapat ko munang kalmayan ang sarili ko sa ngayon, dapat ko munang tapusin ng maayos ang mga dapat kong ayusin sa opisina, dahil next week na din naman ang release ng mga libro ko sa commercial ni Anthony. 1 week na lang naman at matatapos na tong lahat, at pwede na ulit kaming makabalik ni Atticus sa New York, kahit 1 year pa dapat akong ma-assign dito sa branch ng publishing house namin sa Pilipinas. Kailangan ko lang sa ngayon ay ang magpakatatag, at ipagdasal na sana habang narito pa kami, o sana kahit kailan ay hindi na malaman pa ni Anthony ang tungkol sa tunay niyang koneksyon sa anak ko. Anthony POV. Oh, ba't parang titig na titig ka dyan sa picture frame ko? Picture ko pa yan noong 10 years old ako ah. Antag ko sa pinsan ko dito sa living room, nang makababa ako mula sa kwarto. Umaga ngayon at napasyal lang itong si Tyson dito. Nagyayang maglaro ng basketball kaya pinagbigyan ko na, matagal-tagal na nga rin naman na hindi ako nakakapaglaro. Wala ka bang napapansing kahawig mo sa picture na to noong bata ka pa bro? O kaya naman ay wala ka man lang bang napapansing kamukha mo, na nandito lang din sa paligid natin? Seryosong tanong niya. What? That's weird. Nginisihan ko na lang. Alam mo bro, alam ko namang gwapo talaga ako pero hindi naman yata common ang pagmumukha ko, para magkaroon ako ng ka-look-alike. Pagbibiro ko. Ngumisi rin siya, maglaro na nga lang tayo. Inihagis na niya sa akin ang bola na agad ko ring nasalo. Pagkatapos ng halos 1.5 oras na paglalaro ng basketball, narito at pawisan kaming nagpahinga ni Tyson sa terrace. Dinalhan kami ni Yaya ng sandwich na merienda at juice. Salamat po, ya, sabi ko sa may edad ko ng tagapag-alaga. Yan ang yaya ko magmula pa man noong bata pa ako. Kahit kailan hindi ako iniwan yan, kahit na may sarili din siyang pamilya, kaya nga kahit ngayong 27 years old na ako, siya pa rin ang tagapag-alaga ko, at mahal na mahal ko yan. Salamat ya. Ang ganda niyo po pa rin talaga. Pilyong sabi naman ni Tyson. Natatawang hinampes siya ng may edad na ginang ng mahina sa braso. Ikaw talagang bata ka, hanggang ngayon binobola mo pa rin ako. Hindi po Nagsasabi po ako ng totoo. Defensive pang sabat niya. Ewan ko sayong bata ka. Siya sige na't maiwan ko na kayong dalawa rito, at marami pa akong aayusin sa loob. Aniya at tuluyan na kaming iniwan ni Tyson dito sa terrace. Kumain kami ni Tyson at kung ano-ano lang yung napagkukwentuhan namin. Tungkol sa pagbabalik tanaw sa college, mga experiences, mga kaibigan namin, even the girls we have flirted before. Anthony. Uy Anthony, doon lang ako napatingin sa kaharap ko. Kanina ko pa pala hindi napapansing kwento siya ng kwento, tungkol sa naging karanasan nila noon ni Ryder sa isang babaeng na-date ng huli. Are you still listening? Aniya. I nodded tapos ibinalik ko na ulit ang tingin ko sa BlackBerry kung kanina ko pa hawak, at walang sawang pinagmamasdan ang wallpaper ko. It was a picture of Alondra and Atticus. And I when we were in Jollibee. Liar. Hay ano ba naman kasi ang kanina mo pang giliw na pinagmamasdan sa cellphone mo. Sabi pa niya at agad na pumunta sa tabi ko para makisilap sa cellphone ko. What was that? Inagaw niya sa akin ang BlackBerry, at tiningnan mabuti ang nasa picture. Isn't it obvious? It's a picture of mine together with Alondra and her son. Cute, right? Kuha namin yan noong isang araw na nakasalubong ko sila sa grocery, at niyayang kumain sa Jollibee. Nakangiti kong kwento, habang naaalala na naman ang magandang araw na yun, na nakasama ko silang mag-ina. Bro, hindi mo ba napansin? Pareho kayo ng shape ng mukha ni Atticus, at parehong-pareho rin kayo ng ilong. Seryosong sabi niya without breaking his eyes on the picture.
Agad kong binawi ang cellphone ko, at tiningnan nga ng mabuti, kung totoo ang sinasabi niyang parehong-pareho umano kami ng bata ng ilong, pati na ng hugis ng mukha. It's true. Agad akong napatingin sa pinsan ko, na seryoso ang tingin sa malayo, na para bang may malalim na iniisip. What does this mean, team? Tanong ko. Ilang taon na nga ulit si Atticus? 8 years old. Tumango ako. Coming 9 this July. Nabanggit din yan sa akin ng bata noong kumakain kami sa Jollibee, at nakapagtanong ako tungkol sa birthday niya. Nabalik muli sa akin ang seryosong mga mata niya. Ilang taon na ngayon mula nang may nangyari sa inyo ni Alondra. 9 years na rin, di ba? Tumango ulit ako. Kung ganun, hindi mo man lang ba naisip na baka anak mo si Atticus Anthony? 9 years na nang may namagitan sa inyo ni Alondra. And Atticus 8 years old now. Alam mo, hindi ako naniniwalang American citizen. At nakilala lang ni Alondra sa New York ang ama ng bata eh. Kasi hindi ganoon ang pagkakakilala ko sa kanya. 1 year and a half din kayong naging magkarelasyon noon, naging kaibigan ko rin siya. At nakilala ng mabuti, kaya masasabi kong hindi talaga ganoong klaseng babae si Alondra, na basta na lang sasama sa hindi niya pa ganoong kakilala, at basta-basta na lang magpabuntis. Matagal mo rin siyang niligawan noon, di ba? Kaya napaka-imposible talagang basta na lang siya papatol sa isang Amerikano, noong unang taon pa lang na pagtuntong niya sa New York. Natigilan ako. Tamang-tama ang lahat ng mga sinasabi ngayon ni Tyson. Hindi nga naman kaladkaring babae si Alondra, na basta na lamang magpabuntis sa hindi kakilala pagdating niya ng New York. Ba't hindi ko agad naisip yun noong una pa lang? At may posibilidad ng anak ko si Atticus. Sa bibig mo na rin mismo nanggaling, Anthony, na napakagaan ng loob mo sa bata. Hindi kaya dahil sa father's instinct yun? Noong nakita natin silang mag-inang nagjo-jogging noong isang araw. Noong unang tingin ko pa lang sa bata, nagduda agad ako eh. Parang nakita ko sa kanya ang refleksyon mo noong bata ka. Nabanggit rin ng bata na mahilig siya sa basketball. Hindi kaya minana niya ang hilig niyang yun sa'yo. Kinakabahan na ako ng husto, dahil parang totoo ang bawat punto ni Tyrone. Maraming ang mga posibilidad na ako ang daddy ni Atticus. Ba't hindi ko agad napansin ang mga yun noong una pa lang? Kaya rin pala naging ganoon na lang ka-weirdo ang ikinilos ni Tyson, noong isang araw nang makita si Atticus, dahil parang nakita pala niya ako sa bata noong magkaedad pa lang kami ng huli. At kaya nga ba napakagaan ng loob ko sa bata, at natutuwa ako kapag lagi itong nakikita, ay dahil sa father's instinct. Anak ko nga kaya si Atticus. Saksi rin ang picture frame mong nasa living room nung 10 years old ka, at itong wallpaper mong kasama silang mag-ina. Atticus' face is a real combination of yours and Alondra. Kaya sabihin mo ngayon, Anthony, tama ang mga punto ko, diba? Na maraming ang posibilidad na anak mo si Atticus kay Alondra. Wala sa sariling napatango ako. Parang hindi ako makapaniwala sa unti-unti kong natutuklasan ngayon, pero gusto ko pa ring malaman ang buong katotohanan. I looked at him. What will gonna do now? Gusto kong malaman kung anak ko nga ang bata, team. Seryoso kong sabi. Dadaan natin sa natural na process ang lahat. Sagot niya. What do you mean? DNA testing. Yan lang ang tanging sagot sa malaking katanungan natin, Anthony. Will it be difficult? Yeah, it may be a difficult and long process, but it is also the safest, bro. Kailangan lang natin ng dugo, o kaya naman laway o buhok mo. I gave him the glass of juice na ininuman ko. Meron na ako, how about the child? No worries. Remember the mineral bottle na ininuman niya noong isang araw? Kabibili ko lang noon, at hindi ko pa nabubuksan, kaya sigurado akong laway lang ng bata ang naroon. I nodded. Leave it to me, bro. Gagawin ko ang lahat para malaman kung isa ngang Morgan ang batang yun. Trust me. Tinapik niya ako sa balikat. I sighed. Okay. Alam kong wala akong dapat na ibang gawin ngayon, kundi ang maghintay at magtiwala sa kakayahan ng pinsan ko, dahil oras na malaman kung dugo at laman ko nga si Atticus. I'll do everything para mabawi ko ang mga panahong hindi ko siya nakasama, dahil ipinag-kate siya ng kanyang ina mula sa akin. Nasa kalagitnaan na ako ng isinusulat kong bagong manuscript, na inumpisahan ko pa 2 weeks ago dito sa aming porch,
nang namataan ko ang paparating na gray BMW ni Anthony. Agad akong napatayo mula sa kinauupuan ko, nang tumigil ang kanyang sasakyan dito sa harap ng bahay. Anong ginagawa niya rito? Nakita kong bumaba siya mula sa kanyang kotse, dala-dala ang isang pumpon ng pink roses. He's wearing his black business suit and a Maui Jim sunglasses. With a deep smile formed on his natural kissable lips exposing his dimple, he waved at me. Napasinghap ako. He's really the man with a mind-blowing effect. And he's a gorgeous hot. Lumapit ako sa gate para pagbuksan siya, at halos gusto ko nang lamunin ako ng lupa sa hiya, nang matulala siya pagkakita sa akin. Noon ko lang na-realize na nakasuot pambahay lang pala ako. I'm just wearing a loose plain yellow t-shirt and shorts and a slippers, tapos yung buhok ko nakapusod lang ng bahagya, pero may mga hibla sa likod ang kumikawala sa aking leeg. Nay, hindi pa ako naliligo. Sumanghap siya bago nagsalita. Hi. He smiled. Hi. Sagot kong pinilit ang ngiti. Flowers for you and chocolates for Atticus. Aniya sabay abot sa akin ng bouquet ng flower, at sa ilalim yun ay ang 3 bar ng Cadbury chocolates. Inabot ko ang ibinigay niya. Salamat, pero sana hindi ka na nag-abala pa. Tuloy. Inalaw ko siya papasok sa porch. Maupo ka, sabi ko at itinuro ang isang wooden-made chair sa isang tabi, nang nandito na kami sa porch. Tumango siya at umupo roon. Bumalik ako sa inuupuan ko kanina sa harap ng aking laptop, at sinara ko ang MS Word application. Mamaya ko na lang ulit ipagpapatuloy ang pagsusulat, kapag wala na rito ang isang to. Nilingon ko siya. Kumunot ang aking noo nang namataan ko siyang nakatingin sa loob ng bahay, na para bang may hinahanap. Agad siyang nag-iwas roon, nang maramdaman siguro niyang nagtatakang nakatingin ako sa kanya. Si Atticus, tanong niya. Nakaramdam ako ng konting kaba nang tanungin niya ang anak ko. Wala pa naman siguro siyang alam tungkol sa tunay na pagkatao ng anak ko, diba? Nasa kwarto niya, natutulog pa. Sagot ko na hindi pinahahalata ang takot na nararamdaman ko ngayon, sa mga maaaring mangyari. Ganun ba? What are you doing, by the way? Pag-iiba niya. Medyo napawi ang takot at kaba ko, nang hindi na siya nagtanong pa ulit ng kung ano tungkol sa anak ko. Nagsusulat ng panibagong manuscript. Tumango siya. Ikaw, anong ginagawa mo rito? Ako naman ang nagtanong. Ngumiti siya. Banibisita ka at si Atticus. Hindi ko alam kung bakit bigla na namang bumalis ang pagkakatibok ng puso ko. Hindi ko alam kung dahil ba iyon sa takot na muling bumangon sa isipan ko, nang muli niyang banggitin ang anak namin, ang anak ko. O dahil sa pagngiti niya. He still have the effect on me as he has 9 years ago. May bisita ka. Hindi na ituloy ni Lola Anastasia ang sasabihin, nang maestatwa siya pagkakita kay Anthony. Kalalabas lang niya galing sa loob. At hawak-hawak niya sa kamay si Atticus. Good morning, Mrs. Anastasia. Nakangiting bati ni Anthony kay Lola, pero bakas ko sa kanyang tono ang pagkakadiin doon. Good morning, Mr. Morgan. Kabadong sagot ng Lola. Anong nangyayari? Bakit biglang parang kinabahan si Lola sa dati kong nobyo? May kinatatakutan ba siya rito? Big man. Anang anak ko kasabay ng pagsalubong ng yakap sa binti ni Anthony. Mula sa matalim na aura ng binata, ay napalitan iyon ng pagkaaliwalas ng mukha at kasiyahan, dahil sa ginawa ni Atticus. Yumuko siya para magpantay sila ng anak ko, at niyakap niya ito. How are you, young handsome? Tanong niya sa bata. I'm doing good. How about you, Tito Anthony? Kumalas sila sa yakap. I'm very happy because finally, my life will be completed this very soon. Seryosong sagot niya habang nakatingin ng diretsyo sa aking mga mata. Hindi ko na talaga moari ang kabang nadarama ko, lalo pa sa sinabi niya ngayon. Puno ng kasiguraduhan ang bawat salita niyon, at hindi ko alam kung bakit nakakaramdam ako ng takot dahil doon. Para bang may ibang ibig ipakahulugan iyon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Blankong tanong ng anak ko. Magaang ngumiti siya at umiling. Wala. Never mind, young handsome. Ginulo-gulo niya ang buhok nito. Ngumiti rin ito. Okay. Nga po pala, bakit po kayo nandito? Banibisita ko kasi kayo ng mami mo. Talaga po. Oo anak. Sa katunayan, may dalang chocolates para sayo ang Tito Anthony mo.
Ako na ang sumagot, at ibinigay kay Atticus ang dalang chocolates ni Anthony. Tuwang-tuwang tinanggap ng bata ang tsokolate. Wow! Thank you big man. Sure. Magiliw na sagot ni Anthony. Sige na Atticus. You eat your chocolate inside. Sabi ko sa anak ko, habang iginigiya siya papasok sa loob. Ewan ko ba pero parang biglang gusto kong ipagdamot ang anak ko mula sa kanya, kahit na wala naman siyang ginagawang masama. Mamaya na po ma'am. Magbabasketball po muna ako. Mahilig ka talaga sa basketball Atticus. Tuwang-tuwang sabat ni Anthony. Tumangutango si Atticus. Oo naman po. My favorite sport is basketball. Talaga, alam mo ba, dating team captain ako ng liga ng basketball sa aming university. Do you want to be a team captain someday, just like me? Opo, gustong-gusto ko po. Talagang natatakot na ako ngayon. Habang nagtatagal kasi marami nang nasasabi ang anak ko, na posibleng maging conclusion ng kanyang ama, para mabuking ang tunay niyang pagkatao rito. Mamaya ka na maglaro Atticus. Pumasok ka na muna sa loob. Ulit na utos ko sa bata. Pero, ma'am, gusto ng bata na maglaro ng basketball, kaya hayaan mo na muna. Sabat na naman ni Anthony. Nak, listen to me. Pumasok ka na muna sa loob. Binigyang autoridad ko na ang tono ko sa pagsasalita. Pero nagulat ako nang biglang binuhat ng binata si Atticus, at mapilyong nakangiti na itinakbo ito papunta sa labas ng porch sa may mini basketball court. Atticus. Wala namang nagawa ang pagtawag ko. Tawa silang dalawa ng tawa. Tapos kinawean ako na naiwang nakatunganga dito sa ere, wala na rin akong nagawa nang makita kong kumuha na sila ng bola roon, at nagsimulang maglaro ng basketball. Napabuntong hininga na lamang ako, habang pinanunood ang aking mag-ama, na kasalukuyang masayang naglalaro. Am I just dreaming or this is really happening? Anthony POV. Today is the most awaiting day. Ngayong araw malalaman ko na rin, kung anak ko nga talaga si Atticus. Now is the day. Handa ka na, bro? Ani Tyson na nandito ngayon sa opisina ko. Handa na. Sigurado kong sagot. Galing ako kahapon sa mismong bahay ni na Alondra. Nagkita muli kaming dalawa ni Madam Ann at Asha, na ina ng magulang ni Alondra na mortal na kaaway ng aking ama sa mundo ng business, matagal na panahon na ang nakakalipas. Nabakas ko ang takot sa mukha ng Madam, nang makita muli ako makalipas ang nangyaring komprontasyon noon, 2 taon na rin ang nakakalipas. At nakatitiyak akong walang anumang alam si Alondra roon, lalo na sa insidenteng maraming taon na rin ang lumipas. Paano kung anak mo nga si Atticus? Tanong pa niya. Then I'll do everything to get him. Maraming taon siyang pinagkait ng kanyang ina mula sa akin. 9 years. 9 long years ang ipinagdamot ni Alondra sa akin, para maging ama ako sa anak namin. I'll get Atticus kapag napatunayang anak ko nga siya, at pagbabayarin ko si Alondra sa kasalanan niyang pagtatago sa akin ng katotohanan. Mataman at seryoso kong sagot. Marami akong nakitang mga posibilidad na anak ko nga ang batang iyon, sa pagpunta ko sa bahay nila kahapon. Para bang pilit na siyang inilalayo ni Alondra sa akin, lalo na nung pinipilit niyang pumasok na ito sa loob ng bahay nila, kahit na gusto pa akong makasama at makausap ng bata sa porch. What if kung hindi naman? Then I'll let them go. Wala ring nagawa si Alondra kahapon nang buhatin ko na si Atticus, at patakbong dalhin ito sa mini basketball court. Masaya kaming naglaro ng bibong bata, at talagang nakita ko ang sarili ko sa kanya sa larangan ng basketball, noong kaedad lang din niya ako. Magaling siyang bata at pansin kung hindi lang niya gustong-gusto ang paglalaro ng basketball, inborn talent din niya iyon, na siguro ay sa akin talaga niya namana. Naputol ako sa aking pag-iisip, nang may tumatawag sa BlackBerry ko. Napakunot-nuo ako nang makita kung sino ang tumatawag. Si Wade. Yes. Bungad ko pagkasagot ng tawag. Ba't siya tumawag? Akala ko busy siya sa paghahanda para sa pagiging future CEO niya, sa kumpanya nila one of these days. Where are you? Tanong niya. Nasa office ko. Bakit? Meet me here at Sean's coffee shop. Now. Utos niya. Oh Marco ang kilay ko. Inuutos-utusan na niya ako ngayon. Why would I? Tanong kong nakataas pa rin ang isang kilay, kahit hindi naman niya ako nakikita. We need to talk about an important matter. May kailangan kang malaman. Aniya.
Bigla akong naging interesado sa sinabi niyang may kailangan akong malaman. Tungkol kaya saan yun? May kinalaman kaya kay Alondra? Alright, I'll be there within 10 minutes. I hung up. Who called? Tanong ni Tyson. Inilagay ko ang cellphone ko sa isang bulsa ng lower suit ko, at naghanda na sa pag-alis. Si Wade. Tipid na sagot ko. Bakit raw? Kailangan ko umanong makipagkita sa kanya. May importante raw siyang sasabihin, na kailangan kong malaman. Hindi kaya may kinalaman yan kay Alondra, at ang katotohanan tungkol sa anak ng dalaga. I shrugged my shoulders. I don't know. Dadaanan ko na ngayon ang DNA result sa DNA testing center. Itatawag ko na lang sa iyo ang resulta kapag nakuha ko na dahil may kailangan rin akong asikasuhin, pagkatapos kong dumaan roon, kaya hindi agad ako makakabalik rito. Ani Tyson ang nasa garahe na kami, at kasalukuyang kumukuha ng sari-sarili naming kotse. Tumango ako at binuksan ang aking gray BMW. I closed it nang makasakay na ako, then started the engine. Nang makarating ako sa nasabing coffee shop, na pagkikitaan namin ni Wade, ay nasipat ko agad siya sa pinakadulo malapit sa bintana. I ordered my frappuccino at dumiretso sa gawin niya. Nang makarating sa table niya, ay doon ko agad napansin ang malita niyang dala na nasa tabi niya. Where are you going? Tanong kong hindi inaalis ang tingin sa kanyang malita. States. Tipid niyang sagot. Naupo ako sa tapat niya. Business trip. Tanong ko ulit. Slight. Hindi sigurado niyang sagot. Kumunat ang noo ko. I need to go to States to meet my Filipina fiancé there, na anak ng aming company investor na kailangan kong pakasalan, para may salba ang topology naming kumpanya. He said frankly, then he smirked. Now I understand. I somehow pity him for having this worst situation. Yung maipit sa sitwasyong hindi mo ginasto, at ang pinakamasama pa sa lahat ay ang pilit na pagpapakasal sa taong hindi mo kakilala. But remembering that incident kamakailan sa opisina ko, na parang pinupormahan ulit niya si Alondra, pagkatapos ng ilang taon kahit kakikita pa lang muli nila, makes me more jealous and angry, kaya gusto ko ang ideyang mapipilitan siyang magpakasal sa iba, para hindi na ulit niya malapit-lapitan pa si Alondra. Should I congratulate you for that? So that you can finally see the creature that you meant to exchange your I-dos with, or so that you can't bug Alondra ever again? Marahang tumawa siya. Both. Kung ganun, anong importante mong sasabihin, at anong kailangan kong malaman? Sumeryoso ulit ang mukha niya. 7 years ago, I followed Alondra on New York. Nagulat ako sa inamin niya. Sinundan niya si Alondra sa New York noon. What happened? Matamang tanong ko. I asked for another chance, na baka pwede nang magkaroon ng kaming dalawa. And you succeeded. Pinipigilan ko na lamang ang sarili kong magwala ngayon, dahil sa mga sinasabi niya. The heck of this man's guts to tell me all of this. Baka masuntok ko siya nang wala sa oras nito, kapag may hindi ako magustuhang marinig mula sa kanya. Mapait siyang ngumiti sabay iling. Hindi pa siya handa para magmahal at magtiwala ulit noon. She rejected me again. I felt relief noong na hindi talaga niya kahit kailan nabawi sa akin ang babaeng tanging minahal ko, kahit na ang sama ko noon. But I discovered something. Something that I hide from you, sa loob rin ng halos 7 taon. Patuloy niya. Plan, what is it? Madiin kong tanong, pilit na tinatago ang kabang nararamdaman sa mga maaaring pwede kong matuklasan sa puntong ito. Natigilan ako bigla at parang nabingi. Ang naririnig ko na lamang ay ang malakas na kalabog ng aking puso dahil sa sunod niyang sinabi. Atticus is your blood and flesh.